Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang umaga sa atin dito sa Pilipinas. Magandang gabi sa atin sa Middle East. O magandang, parang madaling araw po mga ka-business ngayon sa Pilipinas, sa Middle East. So mga ka-business, mga kapapi, gagawa lang po tayo ng ating panibagong reaction video dito nga kay Kuya Bong, dito sa upload ni Papa Dins na yung bagang tinatanong nila si Kuya Bong na at ay ito daw ay niloloko lang ni Kuya Bong yung ka-business dahil nga syempre sa nangyari na kumbaga wala nang naniniwala na hindi ba uulit itong si Bong sa mga ginagawa niya noon, kasi paulit-ulit naman daw itong kumbaga paulit-ulit pinagbibigyan, pero paulit-ulit niya itong ginagawa. So dito sa sinasabi nila, maraming nagko-komento, hindi na yan magbabago, paulit-ulit pa rin niya yung gagawin kasi ginagawa niya na yan lagi. Ito po yung nasa isip ng ating mga karamihan sa mga viewers natin dahil nga dito sa nangyayari at walang pagbabago ni Kuya Bong, di ba? So dito mga ka-business, mga kapapi, bago po natin yan na pag-usapan, sa aking opinion lang naman po, ay kanya-kanya naman po tayo mga opinion, mga ka-business, mga kapapi, At kung sakaling hindi po kayo nakapag-subscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at salin na natin ang notification bell, at huwag po rin natin kalimutan i-subscribe ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, at ang pangalawa nilang channel, ang Ka-Business Family. So proceed natin na pag-uusapan natin mga ka-business, mga kapapi, sa atin mga sariling opinion. Nakita naman natin at ay ito'y tinanong ni ka-business dito nga sa vlog ni Papa Dins, na Bong, may nagsabi, nagko-comment na niloloko mo lang daw ang Ka-Business Family. Kumbaga ay hindi ka na daw magbabago. Yun ayon dito kay Ka-Business na mayroon ngang mga nagko-komento na gano'n. So ang sagot ni Kuya Bong, may pag-asa pa naman daw magbabago. Kung sakali man daw ay hindi, kumbaga uulitin niya yon, hindi pa rin siya magbabago, ay yung ang pinangako nga niya ay ibabalik siya sa kulungan, pero diretso na doon sa may bilibid, kumbaga yun ang promise ni Kuya Bong. So dito sa sinasabi ni Kuya Bong, alam naman po natin na lagi niya yung sinasabi na magbabago na siya, pero hindi pa rin yan nangyayari kasi paulit-ulit pa rin niya yung ginagawa niya. So ngayon, this time at sa pagkakataon na ito ay titignan natin kung talagang totoo na siya ay magbabago. Alam niyo mga kabis, mga kapapi, bakit naman natin hindi siya pagbibigyan ng pagkakataon na ipagdasal o ipakita sa kanya na kailangan niyang magbago, di ba? Hindi yung bigyan po siya natin ng negative na comment. Alam naman po natin ang pinagdaanan nitong ating Kuya Bong. Sa bagay, mga kabisnes, mga kapapi, nasa sa kanya na yan kung hindi siya magbabago. At least pinagbigyan na siya, humingi siya ng last chance at kaila ka-business. At hindi naman sila nag-atubili na hindi siya bibigyan ng last chance. So sana naman dito sa pagkakataon na ito ay gagawin na niya kung ano yung dapat niyang gawin, kasi last chance na ito, di ba? So sa karamihan na nag-iisip, talagang hindi na nga talagang magbabago itong si Kuya Bong. Karamihan na nagsasabing gano'n, kumbaga ngayon lang yan kasi umpisa lang, pero lumaon ng mga ilang buwan yan, babalik at babalik pa rin yan siya sa kanya gawi tulad ng dati. Wag mga kabisnes, mga kapapi,
hingiin naman po natin na wag po naman tayong masyadong inenegative na talaga natin ang ating pangingisip na wala na talaga siyang pag-asa. Ang sa atin naman, di ba, ay tutulong tayo na to pray and hope and pray for him na talagang diretso na yung pagbabago niya. Malay ba natin wala naman sigurong tao na hindi natin bibigyan ng last chance o bibigyan ng pagkakataon na magbago talaga siya. Alam niyo kasi mga kabisnes, mga kapapi, dito sa nakikita natin o maraming nagkokomento na talagang ito si Kuya Bong ay ang kanya kasi, ang gusto niya kasi ay ang isang babae ang kumbaga ang makapagpabago sa kanya, ang magkaroon siya ng asawa, hindi ba? So para kasing itong nangyari sa kanya kasi para kasing na-trauma siya na naging palaisipan niya at nandun na sa puso niya na talagang kumbaga wala nang mangyayari sa kanya kasi kahit anong gawin niya ay nangyari pa rin yung ganun. Alam naman po natin yung past ni Kuya Bong itong sa ex niya na paulit-ulit siya binibigyan ng pagkakataon nila ka-business, pero pag pag maisip niya kasi yung past niya ay para syempre sa Bisaya pa maburing ubag utak, yung bang maiba yung pangingisip nitong si Kuya Bong. Syempre umasa na siya noon, di ba? So kung halimbawa ay itong pagbabago ni Kuya Bong ay tuloy-tuloy na at mayroon nang magpakilala o mayroon na siyang makikilalang babae, siguro tuloy-tuloy na talaga ito kasi isa lang naman ang hinahangad ni Kuya Bong, ang magkaroon siya ng katuwang sa buhay, ang magkaroon ng 2 anak at kumbaga pamilya na buo na hindi niya naranasan nang siya lumaki hanggang tumanda siya, ang buo ng pamilya kasi maaga naman talaga siyang naulila sa ama't ina at wala rin siyang pamilya. So ang kanya siguro ang ditong pangingisip ni Kuya Bong ay isang buong pamilya, ang magkaroon siya ng pamilya na masaya kasi yun lang naman talaga ang lagi niyang iniisip at ang lagi niyang sinasabi kayo masaya kayo kasi mayroon kasi kayong mga asawa. Yun ang laging sinasabi nitong si Kuya Bong. Tuwing manonood po kayo, makikita ninyo o maririnig po ninyo kung anong yung lagi niyang binabanggit. Masaya kasi kayo kasi may kasama kayo sa buhay. So ibig sabihin, isa lang talaga ang pangarap nitong si Kuya Bong, ang magkaroon ng asawa, ng yung bang may magmahal sa kanyang babae kasi ang sinasabi kasi nila at ang advice ni Bornok dito kay Kuya Bong ay ang sinasabi, masarap kasi Kuya Bong pag uwi mo sa bahay may nagluluto, may nag-aasikaso at may 2 batang naglalaro sa iyo. Yun ang maganda, kaya pilitin mo, isipin mo ang pagbabago mo kasi totoo naman talaga yun. Wala naman talagang magkakagusto na babae kung sakaling mayroon kang bisyo. May bisyo ka, kung hindi maganda patiwarak yung buhay mo, ay wala naman talagang magkakagusto sa'yo babae. Siyempre ayaw naman ng isang babae maging miserable din ang buhay niya, na mapapangasawa yung taong walang direksyon ang buhay, hindi ba? So dito kay Kuya Bong, maganda nga na yun at ay lagi nilang pinapaalakanan, lagi nilang binibigyan ng payo si Bornok, si Intoy at saka itong si Bay Papaya at saka itong si Damulag, na bigyan nila lagi ng advice, lagi nilang gabayan, lagi nilang ipaalala kay Kuya Bong na may pag-asa pa at hindi lang naman babae, hindi lang naman nag-iisang babae yung ex niya sa babaw ng mundo, mayroon pa. So lahat naman itong nakaraang mga vlog nila, vlog ni Papa Dins at vlog ni Ka-Business, wala naman talagang ibang hinihiling si Bong na kahit pabiro, alam natin na talagang gusto niya na talaga mag-asawa, na magkaroon ng katuwang sa buhay, hindi ba? At sana hopefully na mayroon nang darating itong
hindi natin alam at sana maipagkaloob na sa kanya ng Panginoon para naman at least ay talagang tuloy-tuloy ng pagbabago nitong si Kuya Bong, no. Alam naman natin nung kahit gaano siya kasaya na nandito siya kay Kabisis, alam naman po natin na hindi naman talagang pinapabayaan ni Kabisnes itong si Bong. Ang niya Kabisnes ay ang pasayahin talaga si Kuya Bong, hindi ba? Kaya nga at ay kahit na lang ay binibiro at kahit saan idinadala nila itong si Kuya Bong, hindi iniiwan nila sa bahay para hindi siya maboring at hindi makapag-isip ng kung ano man ang dati niyang ginagawa. Kumbaga kahit saan sila pumupunta, dala-dala nila itong si Kuya Bong. At para naman kumbaga nakita naman natin masaya talaga siya. Masaya siya na saan siya kasama nila Kabisnes, pero mayroon pa rin sa pagbibiro niya. Ang kailangan niya ay asawa, ang isang babae magmahal sa kanya at magbigay sa kanya ng 2 supling. Yun talagang lagi niyang binibiro dito sa mga kagwang, hindi ba? Naririnig naman po natin yun. At sana dito sa nagsabi at talagang hindi na magbabago si Kuya Bong, niloloko lang ang Kabisnes ngayon lang yan, pero sa susunod na araw, sa susunod na mga buwan ay babalik pa rin yan sa kanyang ginagawa. Kumbaga hindi na siya magbabago. Huwag po natin isipin yung ganun. Isipin po natin yung positive para kay Kuya Bong, para naman at least ay diretso na po yung pagbabago niya, Alam naman po natin ang hirap ng pinagdaanan ni Kuya Bong hanggang sa humantong siya sa ganon, hanggang sa humantong siyang nakulong siya ng ilang araw nang dahil na rin para siya kumbaga matuto siya sa kanyang mga maling gawain, hindi ba? So sa mga nagko-comments po na sinasabi nila, hindi na talaga magbabago si Kuya Bong. Wag naman po sana ang gano'n at tulungan na lang natin si Kabisnes na ipag-pray si Bong na hindi na talaga siya babalik sa dati. Tuloy-tuloy na yung pagbabago niya. At syempre naawa din naman tayo o tayo nanonood na nasasaktan din naman tayo kung sakasakali si Kuya Bong ay mapasok sa bilibid, sa kulungan ba, na alam naman natin ang hirap ng buhay doon. So tulungan na lang po natin na talagang madiretso niya na yung isip niya at diretso na yung pagbabago niya para at least makapag-asawa na siya at magkaroon na siya ng tahimik na buhay. Yun lang naman talaga ang gusto ni Kabisnes at ang family Kabisnes, ang mapaganon si Kuya Bong na mabago talaga yung buhay niya, kasi who knows ba bukas o sa makalawa mayroon nang magpakilala kay Kuya Bong na gusto siyang pakasalan, hindi ba? Mamahalin siya na siya, tatanggapin siya bilang isang siya, hindi ba? Yun lang naman talagang hinihiling ng Kabisnes, di ba? So, wag na natin pong sabihin na nanluloko lang si Kuya Bong, kasi mas lalo natin ipinapaalala sa kanya yung mga ginagawa niyang mali, ay mas lalo siyang, kumbaga, mas lalo niya maiisip ang babalik sa dati. Kumbaga, ibibigyan natin siya ng mga positive, wag na yung negative. Positive way kung paano niya umpisahan ang kanyang pagbabago, kung paano niyang ipakita sa atin na siya nagbago na talaga. Kasi mga Kabisnes, mga kapapi, wala rin naman talagang iba naman talaga ang masasaktan kundi ang mga Kabisnes, Alam naman natin nung nakulong si Kuya Bong ng ilang araw lang, marami sa atin ang nalungkot at marami sa atin ang umiyak dahil nga doon na hindi naman talaga sanay tayo makita si Kuya Bong sa humantong siya sa ganon. Kahit naman sila Kabisnes ang sakit sa damdamin nila, at hanggat si Kuya Bong ay lumuhod, umingi ng isa pang huling pagkakataon dito mismo sa harapan ni Mrs. Kabisnes, hindi ba? Hindi naman ginawa ni Bong yun, ngayon lang naman niya yung gumawa, ang lumuhod sa harapan ni Mrs. Kabisnes na humingi ng last chance, baga sincere, kasi hindi naman siguro yun siyang luluhod sa harapan ni Mrs. Kabisnes kung hindi naman siya sincero doon sa paghingi niya ng last chance pa. Kasi ang sinabi niya, kung halimbawa gagawin ko pa yun, ididiretso niyo na ako doon mismo sa bilibid.
Yun ang pangako niya kasi gusto niya, siyempre, siguro naranasan niya na rin ang hirap doon sa kulungan kahit ilang araw lang at ay naramdaman niya yung hirap. Wala kang kasama, walang magandang tulugan, walang magandang pagkain at malamok, mainit. Hindi tulad yung nandito siya sa bahay nila Mr. Ka-Business. Mayroon siyang electric fan o di aircon ang bahay at kumakain siya kung kailan niya gustong kumain. Araw, kahit ilang beses pa siya kakain ng isang araw, ay nandoon, mayroon dito sa bahay ni Ka-Business, di ba? Kesa naman doon siya sa loob ng kulungan na mahirap. Ang hirap ng dinanas niya. Siya na mismo nagsasabi na hindi daw basta-basta ang buhay sa loob ng kulungan. So mga Ka-Business, mga kapapi, parang intindihin at unawain natin si Kuya Bong. Huwag na po natin na magbibigay tayo ng mga comment na negative. Ipagdasal na lang po natin ang patuloy-tuloy ng pagbabago ni Kuya Bong, di ba? Alam ko naman masakit din sa inyo makita si Kuya Bong na nandoon siya sa loob ng piitan, no? At yung makulong siya, masakit naman yun sa atin, ano. Masasaktan din naman tayo na tayo nagmahal kay Kuya Bong. Alam naman po natin ang pinagdaanan niya, di ba mga Ka-Business, mga kapapi? So well, hanggang dito na lang po mga Ka-Business, mga kapapi, ang aking reaction video dito tungkol kay Kuya Bong. Ang pangarap nga niya ay magkaroon ng mapapangasawang babae, di ba, na ang habang buhay niya ipinapangarap ito, sana ibigay na sa kanya ng Panginoon at para magbago na talaga ang buhay ni Kuya Bong, hindi ba? Para naman magkaroon siya ng pamilya, sarili niyang pamilya na buong buhay niya ay masaya siya dahil nga may nagmamahal na sa kanya. Hindi ba mga Ka-Business, mga kapapi? So, kung nagustuhan ninyo po ang aking reaction video, please do subscribe, share, likes, and comments my video. Maraming salamat po sa nag-subscribe sa aking munting bahay at ng mga nag-comment at nag-share dyan at nag-views ng aking mga video. Shoutout po sa inyong lahat. At huwag po natin kalimutan i-subscribe Ka-Business Official, Papa Dins TV, at ang kanilang pangalawang channel, ang Ka-Business Family, at ang Pitong Kagwang po. Huwag natin kalimutan suportahan at ang mga kakaibigan ni Ka-Business, sina Wakiwak TV, Kahimas TV, Bong MTV, at ang nag-iisang kaibigan ni Papa Dins na si Papa Sundot. Huwag po natin kalimutan at ang aking kasamahan na magigiting na reactors ng Ka-Business Official at Papa Dins TV, sina Taong Gala, Anime Reactors TV, Ma'am Flesh Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, at Analisa Reality Vlog, at MK Inday Okray TV, at ang inyong lingkod po, Almenda Mix Vlog, nagsasabi, may Allah bless us all. Kita-kita po tayo sa susunod. Birabanat lang mga Ka-Business. Bye-bye po.